that former Representative Zaldico nag-a-apply ng accountability clearance sa House of Representatives. Ano po yun? Di ba kasi kapag pag House member ka, pag mag-exit ka na, kailangan mo ng clearance para matiyak na, okay, wala ka ng accountability dito. So, pwedeng magamit to anytime soon. Nasasabihin niya, ako, cleaner nga ako ng House. Paano? So ito po, sabi niya, nag-apply po si Zaldico ng accountability clearance. Paano po yun? Actually, hindi naman tayo kasi mambabatas. Halos sila lang po ang nakakaalam niyan, no? Pero ikukwento niya po. Pero para sa akin po, ang tingin ko lang po, paano po siya makaka-apply ng accountability clearance kung nasa ibang bansa siya? Meron po ba siyang taga-apply? At sino po ba yan? Yun ang malaking tanong. Hindi ko po kasi alam kung anong klase ang pwede ba ang accountability clearance. Dapat, di ba, kailangan nandyan ka kung ikaw ay nag-a-apply. Di ba? Lalo na kung may mga kaso ka. Di ba? Ang alam ko po, ganyan. Pero tignan natin kung anong sasabihin po ni ating representante, no? Yung sasabihin na may kinalaman ako dyan. Ngayon, ang alam namin, meron na lang isang department. I'm not sure if this is the finance department, accounting department ng House. To the, maybe the accounting department. Na hindi na lang pumipirma doon. We will file the necessary resolution regarding this, na bakit nga naman natin i-clear si former Representative Zaldico kung hindi niya sinasagot yung mga aligasyon na ibinabato sa tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan ko mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo nang dahil sa hangarin nyo na makuha ang gusto nyo. Kulang pa ba ang sahod nyo? Kaya kayo nagnanakaw. Di ba kayo na iyak? Lalo na sa ibang bansa. Tayo ay nagkagulo dahil sa gawain nyo. Sana ay managot kayo. So yun po, magandang araw mga ka-reaction by. So ito na po, meron na po tayong mga bagong pag-uusapan o aksyonan, no? O re-reactionan, no? Ito po ay napakagandang mga balita na nangyari-yari po sa ating bayan. Maganda ba o hindi? Tignan natin kung maganda. Ito po yung mga ibang mga nangyayari dito sa ating flood control ang nangyayari at sa mga iba pang bagay sa ating bayan, no? So yung hindi pa po subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan namang mag-subscribe. Isang subscribe lang po, masaya-masaya na tayo. Pakiclick na lang po kasi kailangan po natin kahit sa 1,000 subscriber lang tayo, pwede na tayo doon, no? 100 na lang po. Ayan, click nyo na lang po yan sa ibaba po, sa ating video merong subscribe button, no? Yan. So, irekta na po tayo dito, no? So, ito po ay galing kay Representative San Fernando, no? Ito po nakasulat, isang pirma na lang, absuelto na si Zaldico. Meow, meow, meow. Paano po nangyari yan? Ito po, tunghayin natin ang kwento po ni ang representative na si Sir Eli San Fernando, no? Huwag po kayong kukurap. Ito na po.
Kung natanggap, this is validated and very credible information that former Representative Zaldico nag-a-apply ng accountability clearance sa House of Representatives. Ano po yun? Di ba kasi kapag pag house member ka, pag mag-exit ka na, kailangan mo ng clearance para matiyak na, okay, wala ka ng accountability dito. Kung pwedeng magamit to anytime soon, nasasabihin niya, ako, cleaner nga ako ng house. Paano? So ito po, sabi niya, nag-apply po si Saldico ng accountability clearance. Paano po yun? Actually, tayo, hindi naman tayo kasi mambabatas. Halos sila lang po ang nakakaalam niyan, no? Pero ikukwento niya po. Pero para sa akin po, ang tingin ko lang po, paano po siya makaka-apply ng accountability clearance kung nasa ibang bansa siya? Meron po ba siyang taga-apply? At sino po ba yan? Yun ang malaking tanong. Hindi ko po kasi alam kung anong klase ang pwede ba ang accountability clearance. Dapat, di ba, kailangan nandyan ka kung ikaw ay nag-a-apply. Di ba? Lalo na kung may mga kaso ka. Di ba? Ang alam ko po, ganyan. Pero tingnan natin kung anong sasabihin po ni ating representante, no? Yung sasabihin na may kinalaman ako dyan. Ngayon, ang alam namin, meron na lang isang department. I'm not sure if this is the finance department, accounting department ng house. So maybe the accounting department. Na hindi na lang pumipirma doon. We will file the necessary resolution regarding this, na bakit nga naman natin i-clear si former Representative Zaldico kung hindi niya sinasagot yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Take note, pinauuwi siya ni Speaker Poji D. And I support the Speaker dito sa move na ginawa niya. Pinauuwi siya pero may clear defiance. Dinefy ni former Representative Zaldico yung order from the Speaker. Bumalik ka, umuwi ka, sagutin mo yung mga aligasyon laban sa'yo. So, ngayon, a-apply siya for accountability clearance. And second question na i-raise dito, who is applying for the clearance of former Representative Zaldico? Kasi when you do your clearance, you have to be present, di ba? Pwede ka bang mag-apply? Yun na yung sinasabi ko. Kailangan talaga, ikaw mismo ang mag-a-apply. Present ka nga, sabi niya, di ba? Yun po ang sinasabi ko. Kaya lang ito po ngayon, meron pong gumagawa kay Saldico. Posibleng nandito sa Pilipinas si Saldico. Kasi pag nandito, makikita naman po natin kung ba sa House of Representatives o sa Kamara, kung siya mismo ang nag-a-apply. Pero hindi. Alam naman po natin na wala siya sa ating bansa, no? So, kailangan po talagang managot. At sino yung nag-a-apply na yan? Sino yung tumutulong sa kanya? Siguro, alam naman po natin. Alam na, mga yan po ang nangyayari, puro kuntsabahan yan sa Kongreso, no? Isipin mo, isa na lang at ma-approve na para hindi siya managot. Ganun pa yun, ma-absuelto sa mga trilyon-trilyon, mga nawawalang flood control na ninakaw. Yan. Napakasakit naman yan pag nangyari yan. So, sinong sisisihin dyan? Sabi ng presidente, hindi ko alam yan. Sabay kamot, di ba? Yun ang ating magaling, di ba? Anyway, tuloy po natin. Pag tinanong pala, sabi ng presidente, wala akong alam dyan. Ganun lang ang sabay kamot. Hindi ba? Tama o hindi? Ay ng clearance in absentia? That's a question. Kasi when you apply for clearance, you should be present. This is a question and we are raising this concern to everyone, to the public, para malaman po natin, malaman nyo po na may ganitong mga... Yun. Ayan, ito po kaya natin na kailangan i-vlog din para may yung pong na mga ating mga followers, yung mga nanonood dito, at least nalalaman po yung nangyayari, no? Sa ating mga bansa o sa ating bayan. Anyway, tingnan po natin yung mga ibang video natin. May chipa lang po, may papasok pa po tayong iba, no?
So ito na po, Act no? number 12253. Dito natin tignan po natin na nakasulat permado na ni boss, no? Ito po basahin po natin. Ito po ay galing sa Philippines Today, hindi yung Pilipinas Today, Philippines Today, no? Tignan po natin anong masasabi dito. Kung yung gusto pong mag-search po sa pwede niyo pong i-search ito sa Facebook na galing po yan sa Philippines Today, no? Ito na po. Act number 12253, entitled An Act Enhancing the Fiscal Regime for the Large-Scale Metallic Mining Industry, amending for the purpose sections 34B, 287 and the subjects of Title 6 and Chapter 7 thereof, and creating new sections 151A, 151B, 151C, 151D, and 287A, all under Republic Act number 8424, otherwise known as the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, appropriating funds therefore and for other purposes. Thank you, Mr. President. Ayan po, pinirmahan po yan sa mga mining po ngayon po, under mining. Yan. So, ano po, anong gusto nyo? Basahin po natin yung mga comment o ano pong palagay nyo? Ipakita po natin sa inyo yung mga comment nito or kayo na lang po mag-search. Anong ganda? O siguro ano na lang po tayo, kahit konti lang siguro, no? Mga konting comments, no? So ito po mga comment, no? Sandali, wala na. Post natin yun. So ayan po, ang sabi po ni magpakalinis kayo, sabi naman po ni Senaida, magpakalinis kayo, Admin Marcos. Saan ba ang mga utak ng mga supporters mo? Yun po. Ito po ang reply po ng ating Philippines Today. Sabi naman niya, may trolls kasing taga Tanggol. Yan. Ito pong iba. Ayan, ang dami pong mga comment. Puro si Senaida, wala na tayong magagawa sa kawalang yan ni Marcos. Lahat ng kawalang hiyan ni Marcos kay Duterte ang sisi. Ayan. Ito naman. Alam nyo kasi sila ang nagmamining dahil sa minerals at other resources. Kasi hinahanap nila talaga may mga hukay pa ng pinagtataguan ng mga ginto at mga ginto ng Hapones, ang mga Hapones. Yeah. Naku po, pati Hapon na nadamay na rin dito, no? Anyway, yun nga po ay ang ano po dito, kasi ang nangyari po dyan nung panahon po ni Tatay Digong, alis niya nga po niya yung mga mining, sa mining industries dahil kay Gina Lopez na siya mismo tumutulong nun na tanggalin ang mga mining industries. Pero ang nangyari nga po, yung iba tumutol, lalo na yung mga sa Congress na may mining industry yata, kaya ganun. Human. Anyway, balikan po natin mga iba pong video clips, no? Dito po na tignan natin na meron po nag-post, hinahanap lahat po yung mga kay Bongbong Marcos, yung gold, PhilHealth, Maharlika funds, no? I-play na po natin. Bongbong Marcos, nasaan yung 129 billion na gold reserves na binenta ninyo? Nasaan yung PhilHealth funds na 89 billion? Nasaan yung Maharlika fund na 250 billion? Yung GSIS na 62.5 billion? Yung Ang dami palang hinahanap nito, no? So,
Paano kaya yan? Ang dami po. GSIS. Naku, grabe, no? Anyway, punta po tayo dito sa Davao tayo pupunta. Yan, pumunta ang ating mga tito sa Davao para mag-imbestiga. Kasalukuyang bumaha sa Cebu. Ayan, mga infra project sa Davao. Sinalalim sa masusing pagsusuri ng ICI. Naku po. Ayan, kala ko pa umalis na po si Magalong sa ICI. Ba't nandyan na naman? Naku. Ay, hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating bansa. Magulo, parang ginugulo. Magulo na nga, lalo pang ginugulo. Paano kaya malulutas ang ating problema sa flood control na mga ninakaw ng mga kawatan, no? Anyway, nakita nyo po i-play natin ito. Yan si Vince Dizon, si Magalong. Nagtatawanan na lang kayo, Manong, Tito. Tinatawanan na lang po ang ating mga kabinete, secretary, you know? Paano hindi pagtatawanan? Nakailang beses na po sa nakailang beses na po yan sa Davao, kaya po pinagtatawanan, no? And yan, sa Davao po kasi lagi sila nag-inspection, nakailang beses na po dyan. Dito po natin tignan po natin ang interview ni Ma'am Karen Davila, no? Kay Magalong, kung anong sasabihin niya, kasi tignan natin kung anong sasabihin, no? Ilocos Norte pinag-uusapan. Ano kaya pinag-uusapan dito sa Ilocos Norte? Damay na naman ang Davao. Grabe, no? Anyway, pasok na po natin. But ng Ilocos Norte, it would have had an impartial demeanor if the first projects to be investigated were the president's province or district, or let's say Congressman Sandro Marcos, because they need to set the example. Well, alam mo kasi, Karen, marami rin kaming may mga reports din kasi kami nakikita na pinapadala sa amin na mga projects sa Ilocos Norte. Ganun din sa South din, sa Davao area. Meron din. Oo. Ayan, ito dati si Magalong. Tama yung kaibigan ko, no? Dati, sabi ko, magaling si Magalong, parang ganito. Huwag kang maniwala dyan, sabi niya. Hindi masyadong kapanipaniwala yan. Kaya, minsan kailangan maniwala sa mga professional, yung mga matatandang alam nila ang nangyayari. Ako hindi ko pa kasi kabisado ang mga galawan na mga yan. Siya kasi alam na niya Ngayon ko nalaman, ito si Magalong, nung una, na tumuwalag sa ICI, ngayon, ba't nandito na naman? Samantalang, ang Davao, nakita na ng una, wala daw, sabi ni Vince Dizon, wala problema. Tapos may nagpadala. Sino kaya nagpapadala dyan para imbestigahan? Siguro si ganito. Tapos iimbestigahan. Ba't yung pinapadala, wala ba pinapadala sa sa Ilocos para imbestigahan? Palagay ko wala, pero ang taong bayan sinisigaw. Kahit na wala pang nagpapadala, sinisigaw po ng taong bayan na sa Ilocos kayo mag-inspection, no? Sa bayan ng ni Sandro Marcos, mga BBM, doon po kayo mag-imbestiga muna. Kasi wala pong nakikitang investigasyon mula sa pool, no? Parang napaka-fair nyo po, no? Parehas na parehas kayo, no? Yan ang maganda sa ating mga nanunungkulan. Napaka-patas po, patas na patas. Para naman dyan kung tama ba yung sinabi natin, fair na, no? Di ba? Anyway, diyan muna magtatapos ang ating channel video. So, sana po tulungan niyo po ako na iparating natin kahit 1,000 subscriber lang muna. Ayan.
Pakiclick lang po ang subscribe button, no? Isang subscribe lang, masaya na tayo. So ito na po ang ating end of ng video. So sa muling upload po natin, huwag niyo pong kalimutang panoorin.